Good day everyone! Here's my summary of my first week of on-the-job training experience at Rike Construction and Development Corporation. So let's start! So sa first day ng aking OJT, sumakay nga pala ako sa service nila na lagi nag-aabang sa Jollibee papuntang office. So first impression ko is nahihiya and also hindi ako makapaniwalang mag-OJT na ako. Dagdag pa dyan na nag-a-adjust sa new environment at new beginnings. So here's the office look at this picture na ipapakita ko. Yan. So pagkarating ko is ang daming tao agad na nasa loob. And nagtataka ako until ma-realize ko na ang first day ko nga pala ng OJT is katapusan, which is payday nila. So nakaupo lang ako sa upuan malapit sa entrance and naghihintay kung saan ako i-deploy. So ito. So makalipas lang ng ilang minuto is in-approach na ako ni Ma'am MC, yung HR officer, at inassign niya na ako sa aking workstation. Then maya-maya lang is may bago na namang nag-approach sa akin, which is si Ma'am Marge, isang accounting staff, at pinag-ahanap niya ako ng leave monitoring ng specific na employees. So ito yun. And aayusin ko rin daw siya alphabetically. Then after ko nun matapos is malapit na mag-merienda break. So 10 AM yung merienda break doon, and inaya na ako ng aking pinsan para bumili sa kantin. At syempre dahil first time is itatry ko kung masarap. So yun, ang nabili ko nga pala is macaroni spaghetti. Ito. At hindi naman ako binigo dahil first impression last nga. So grabe ang sarap niya. At nagpa-reserve na nga rin pala ako ng aking pananghalian. Then after break is wala naman na masyadong ginawa until mag-lunch break. So sa lunch break, ang kinain ko nga pala is caldereta. So ito siya. Yan, so sulit naman dahil maraming kanin at marami ring ulam. And then pagdating ng hapon is may pinagawa naman sa akin si Sir Joseph, isang accounting clerk, na mag-data encode ng company expenses na naka-cash voucher. So ito yan. Yan. So, ano nga ba yung cash voucher? So, yung cash voucher acts as a proof of cash transaction. So, mahalaga siya para ma-monitor at ma-record ang company expenses sa iba't ibang bagay. Sabihin na natin sa office supplies o kaya sa utilities like electric bill, water bill o kaya internet bill. And then, bale, official receipt and sales invoice lang ang need kong i-encode. At nakalagay naman na sa Excel file, separated with rows, yung mga ilalagay ko. So, kunyari, sa isang resibo is identify ko kung VAT ba siya or non-VAT. Then, ilalagay ko yung sales invoice number nun. Then, yung supplier nun. And then, yung tax identification number ng supplier. And then, yung address ng supplier. And then, yung description ng binili at account title. At, siyempre, yung amount. So, yun lang ang ginawa ko buong hapon hanggang sa mag-early out ako dahil may klase sa social issues and professional practice in computing. So, yun lang para sa aking day 1. 2 ng aking on-the-job training sa Rike Construction and Development Corporation. So, yan. Bago ako pumasok ng office is nag-picture muna ako malapit sa entrance. So, ito yan. So, pasensya na medyo pangit yung angle. So, dating gawin lang is nag-abang muna ulit ako sa upuan malapit sa entrance. Ito. Hanggang sa papuntahin na ulit ako sa aking workstation. So medyo nahihiya pa kasi ako dumiretso agad or baka sa ibang workstation naman ako ma-assign para sa day 2. Ang ginawa ko lang is tinuloy ko lang ulit yung data encoding ng expenses. So ito siya. Yan. At maya-maya lang is inutusan na ako ni Ma'am MC na pumunta sa pag-ibig sa SBMA. Ito. Yan. So para ipakita yung HDMF or yung Home Development Mutual Fund, payment balance ng employees. So yung HDMF is benefit siya sa pag-ibig kung saan pwede kang magkaroon ng home loans or kaya debt benefits. So yun, so pinapakompute niya yun at nagbigay siya ng USB. So yun, after nun is sumakay na nga kami sa service. Ito. Kasama ko si Ma'am Rose, isang equipment head, na nag-decide na samahan ako dahil may errands din siya sa Olongapo. So maya-maya lang is nakarating na kami sa pag-ibig. So ito yan. Together with the number. And then, noong tatawagin na ako, ito naman yan. So sabi naman nung customer service is
as is na raw yung babayaran. And by tomorrow na lang din daw yung computation pag magbabayad na. Since tomorrow nga, yung sabi na magbabayad na sila. So, medyo ma-attitude na lang si sir na natapat sa akin at ayaw gaano mag-entertain ng questions. Kahit yung after sa akin kasi napakinggan ko rin yung conversation nila. And nagre-reklamo after si ma'am kasi pangit yung customer service niya. And the reason niya na hindi naman lahat kasi ng users is digitally literate, which is true naman. Then after nun is lumabas na kami and naghahintay saglit ulit para sa service. So, yun. After nun is nakasakay na kami sa service. And bumaba kami sa tapat ng Olongapo City Hall para naman magpa-notary. So, ito naman yan. At maya-maya lang is naglakad kami malapit naman sa Victory para i-follow up yung deed of sale ng sasakyan ni boss. Ito. Yan. So, bumili naman kami ng pagkain sa Julie's nung pauwi na kami kasi nagpasabay yung mga employees. At bumalik na kami ulit sa office. So, hindi ko na na-vlog or na-picturean. Kasi, yun na, mababang biyahe din siya. And pagkarating namin is 12:30 na. So, lunch break na. So, wala na rin. Hindi ko na rin na-picturean. Kasi nagmamadali na rin para kumain. And nga pala, nagbaon na lang din ako. And after nun is, tinuloy ko na lang din yung data encoding of expenses sa hapon. So, ito siya. Hanggang sa mag-early out na naman ako dahil may klase na naman kami. So, yun lang para sa aking day 2. Day 3 ng aking on-the-job training sa Reich Construction and Development Corporation. So, hindi na nga pala ako nakapag-picture before ako pumasok kasi dumiretso na agad ako sa aking workstation dahil naulan. Ngayon, may nag-approach sa akin si Ma'am Marley, isang canteen officer na nagpapagawa ng spreadsheet na naglalaman ng employee deductions sa Rainlian Water Station. Ito yung water station ng company. And need siyang i-print. So, ito siya. Nakalista siya sa 2 maliit na papel for 2 weeks. Yan. So, nagsabi siya kung paano yung format at mga nakalagay na nilagay niya sa bond paper. And, i-compute pala yung balance nila from June 9 to 14 hanggang June 16 to 21. Ito. And, kinakailangan siya ng malupitang Excel skills ko. So, ito pala yung proseso ng ginawa ko. And, ito na yung after. So, charan! And, nagawa ko naman agad siya. At tinuloy ko na ulit yung pag-e-encode ng company expenses. So, ito. Yan. So, nag-picture muna ulit ako before ako mag-lunch break. So, ito. Yan. At hindi ko na nga pala na-picturean yung lunch break. Nagmamadali na rin siguro kumain. Habang tinutuloy ko yung pag-e-encode ng company expenses, ay may pinagawa naman sa akin si Ma'am Marge na formal letter for EFPS or yung Electronic Filing and Payment System para sa BIR. So, ito pala is para makapag-file ka na ng income tax return online. So, pinapa-retype niya sa akin yung mga corrections at ginawa ko siya for 10 minutes. So, yan. Ito siya. Then, bago pala ako mag-out is nagpamerienda si Madam Lynette, ang mabait na Vice President. At binigyan naman nila ako ng avocado flavor. So, ito. Yan. Avocado flavor na drink from Tweedies yan. And then, rice and nachos para naman sa pagkain. Then, in-interview niya rin ako kung anong course ko. And doon ko rin nalaman na same pala kami ng course na computer science din ang tinake niya. And then, tinanong ko siya kung gumagawa ba siya ng system noon. At sinabi naman niya na oo and nakalimutan niya na rin daw. So, same kami. Kahit na nag-aaral pa lang ako. And sinabihan niya ako na pagbutihan ko yung pag-aaral. So, thank you po, madam. No? So, hanggang sa mag-out na ako para pumasok ulit. So, yun lang para sa aking day 3. Day 4 ng aking on-the-job training sa Reich Construction and Development Corporation. So, dating gawin, tinuloy ko lang ulit ang data encoding ng expenses at nag-stamp na rin. So, ito yan. So, after ko nga pala siyang in-encode is ini-stamp ko siya ng check kasama yung current date. So, ito. And bale, ito yung mga natapos ko and ino-organize ko rin siya para madali siyang hanapin. Ito. Yan. So, nag-picture nga rin pala ako kasi makulimlim ang panahon. Ito.
And ipapakita ko lang din yung progress ko na naka-organize sa isang box at yung sa isang box na mga pendings. So yun lang, yun nangyari para sa day 4. Day 5 ng aking on-the-job training sa Reich Construction and Development Corporation. So may pinagawa pala sa akin si Sir Joseph, isang accounting clerk, para mag-photocopy at isort yung mga official receipts. So ito, so sineparate ko na nga yung mga receipts para i-photocopy. Ayan siya. Kasi nasa iba't ibang cash voucher siya. So binidyohan ko na nga rin pala yung process ng pag-xerox. So ito siya. Ayan. So bale, 25 photocopies in 30 minutes ko lang siyang ginawa. So ito na siya after. Ayan. Charan! Nakaayos na rin siya. So, after lunch naman is pinag-file sorting ako dahil may hinahanap palang projects si Ma'am Clarice, yung secretary ni Madam, para i-encode. So, nilagay niya ito sa sticky notes, yung mga pinapahanap niyang projects. So, ito siya. Yan. So, bali nakalagay sa sticky notes is Maruglu, Estetex Luisita, Castillo, at Malupa. Yan yung mga need kong hanapin at isort from latest. Yun nasa taas. So yan, so ibibigay ko to sa kanya para ma-encode niya na. Pero sinort ko na rin lahat ng mga iba pang files. Bale 156 cash vouchers at inabot ako ng 2 hours. So ito na siya before and after. Yan. So marami pa kasing iba't ibang pinagkakagastusan ang company kaya natagalan din ako mag-sort dahil sa dami. So kitang-kita naman sa picture. So bale, yun lang yung nangyari para sa day 5. Here's my reaction on my first week of on-the-job training experience at Reich Construction and Development Corporation. So nakakaya naman talaga sa una pero unti-unting nakakapag-adjust dahil sa working environment at open communications ng mga seniors at mentors. So marami mang pinapagawa ay nag-enjoy pa rin ako dahil sa new experience at ganda ng working environment. Dagdag pa yung mabuting pakikitungo sa akin ng mga employees. So i-share ko lang, no? So first day pa lang is grabe na yung treatment sa akin. So napakaganda na tinatawag agad nila ako na sir kahit na isa lang akong OJT applicant. So minsan nakaka-overwhelm talaga na ganon yung trato sa atin. So for the first week, I will rate it as 100 out of 10 para sa first OJT experience ko. And I would like to thank Reich Construction and Development Corporation for giving me this opportunity to showcase my skills. So yun lang para sa aking first week.